Malayang Batangas. Ako po ay nagkakaroon po ng CED. Siya. Ako na lang po magpapaliwanag. Kasi ako naman po talaga nakasaksi sa nangyari sa kanya dahil po nawala po siya sa sarili niya. Ito po siya, nagkaroon po siya ng sakit ng CKD. Sobrang taas po ng kanyang creatinine. Umabot po ito ng 986. Ito po, bawat punta po namin ng ospital, lagi po ang sabi po ay for dialysis. Tapos siya naman po, nung nasa katinuan pa po, talagang hinahabilin niya po talaga sa akin. Once na ano man po daw mangyari, wag ko daw po siya pabubutasan. Yung time na yon na umabot na po yung punto na siya nga nagwaward na po, dinala na po namin siya sa ospital kasi nagwawala na po talaga siya. Turo siya ng turo hanggang sa dumating doon sa ospital, tenes ulit. Sabi po, wala po ibang lunas kundi po, dialysis lang din po daw talaga. Oras po na marinig niya ang salitang dialysis at doktor, nagwawala po talaga siya. May time po na meron pong parang tatalon po talaga siya sa bintana. Tapos oras na may dadating ulit sa kwarto, sasabihin niya, ano po yan, doktor? Papasukin ko yan, sasaksakin ko yan. Hindi, tapos yung time na yon, siyempre ako asawa, hirap na. Ang sabi po ng doktor, kung talagang ayaw daw po namin siya ipadadialysis, i-discharge na daw po niya kami. Ang sagot ko ho agad sa doktor, sige po dok, bukas lalabas na ho kami. Ang sagot din ho ng doktor, sige, pero pipirma ho kayo ng waiver. At ano man ang mangyari, wala daw silang pananagutan. Ang bilis ko ho umuo dahil ayaw ho talaga niyang magpabutas. Nung time na yon, lumabas na kami. Nawalan ho kami lahat ng pag-asa. Dasal ako ng dasal na sabi ko, sana may papadalang instrumento si Lord para may lunas pa po sa asawa ko. Dahil nagwawala po talaga siya eh. Eh di, nung time yun, dumating na kami sa bahay. Siyempre puntahan, nagbibisita, nakita ang sitwasyon na ganun. Hindi nga talaga akalain ng mga tao na may mangyari sa kanyang ganun. Ang hirap po talaga i-explain, ang hirap. Tapos po, may nagkwento lang din po sa amin na bumisita din sa asawa ko na bakit ayaw na po namin i-try itong berry barley. Yung berry barley. Sabi ko, saan naman po yun pwedeng kumuha? Ang sabi po niya, yung tsahin daw po niya, enterpriser. Sabi ko, pwede po ba papuntahin niyo pa sa bahay? Makatry kahit ilang sachet. Yun nga po, pinapunta ko po si Pastor Bill sa kasi Sister Julie sa bahay. Nag-try po ako ng 3 sachet. Sa 3 sachet po iyan, nakitaan ko po siya ng may pagbabago. Una, 1 sachet. Titry ko siya kanya pinainom. Nung pinainom ko po yun, nung gabing iyon, hindi ko po siya pinainom ng gamot na galing sa doktor na pampatulog. Dahil sabi ito pwede. Pinainom ko po, di umayos, nakatulog po siya. Nung kinabukasan, tumahimik na po siya, hindi na po siya dandal ng dandal, turo ng turo na kung anong mga pinaglalaro sa sarili. Then, kinabukasan, pinainom ko ulit ng 1 sachet. Then, maghapon po yan, tinipid ko pa ngayon dahil 3 sachet nung binili ko. At sunod po doon, sa 2 sachet po yun na ininom ko, kinabukasan, nagulat po ako. Pagkagising po niya, sabi niya, Ma, timpla mo ako ng kape. Sabi ko, aba, ikaw ba yan? Gumanon talaga ako sa kanya. Sabi niya, bakit? Hindi ko po ito sa kanya nangyari kasi kaka-survive lang po. Nung sinabi ko, maganda na talaga itong prophet, sabi ko, thank you Lord. Dahil may tao ka talang pinadala para tulungan kami para malunasan yung gamot. Ay, yung sakit ng asawa ko. Especially po kay Doc RG. Lagi po siya talaga nakatotok sa amin. Lagi po kami kinachat, kinukumusta. Kaya, thank you po Lord. At saka sa berry barley na ito. Dahil ito po siya ngayon, nakakausap namin siya ng maayos. At hindi na po siya nakakatakot kasama. Kaya thank you Lord. Tsaka dito sa berry barley.